Noong kasagsagan ng COVID-19 taong 2020, marami sa ating mga kababayan ang labis na nalugmok dahil sa kabi-kabilang mga lockdown at mga tigil operasyon. Maraming nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng maraming mga business establishments at ilang mga negosyo. Wala itong pinipili dahil kahit ang mga mayayaman at may kaya ay apektado din. Subalit sa kabila nito ay marami din naman ang nagbahagi ng kanilang tulong sa kanilang kapwa upang kahit paano ay maibsan ang pasanin ng mga mamamayan. At isa sa mga nagbigay noon ng tulong ay si Francis Leo Marcos. Subalit dahil sa maraming nagtaka kung saan nga ba nanggaling ang pera ni Francis, marami din ang umusisa sa kanyang tunay na pagkatao hanggang sa isa-isang maglabasan ng mga katotohanan sa kanyang buhay at umabot na sa puntong naungkat pati ang kanyang mga dating kaso na nagresulta sa kanyang pagkakabilanggo. Sa ngayon, ano na nga ba ang balita tungkol kay FLM? Nasa na nga ba ito? Totoo ba ang kumakalat na video niya na nakalive sa Facebook habang nasa kulungan? Halina't alamin natin kung nasa na nga ba si Francis Leo Marcos. Maraming mga netizens ang nagsasabing mayabang siya ngunit mayroon namang ipagmamayabang. Siya kasi ang nagpasimula ng Mayaman Challenge sa social media kung saan hinihikayat niya ang maraming mga mayayaman na mag-donate ng kahit 1% ng kanilang mga kayamanan sa mga apektadong mahihirap dahil sa enhanced community quarantine na ipinanukala ng Pangulo upang mapigilan ang labis na paglaganap sa bansa ng nakakahawang sakit na COVID-19. Sa kabila ng napakaraming mga Pilipinong bumibilib noon kay Francis Leo Marcos ay mayroong mga hindi matahimik at nais malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Si Francis Antonio Leo Marcos ay mula sa Baguio City. Hindi di umano ito kamag-anak ng mga Marcos dahil ang tunay talaga nitong pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Habang ang kanyang mga magulang naman ay sina Remedios Antonio Mangusin at Gilbert Alejandro Mangusin. Nag-OFW din di umano ito sa Saudi Arabia ngunit kinailangan niyang magpagawa ng peking birth certificate upang makakuha siya ng pasaporte dahil sa mayroon na siyang record sa NBI ng mga panahon na iyon. Napag-alaman din na nagbayad ng isang judge at dalawang NSO officials si Francis Leo Marcos upang mapalitan na ng tuluyan ang kanyang pangalan at maging Francis Antonio Leo Marcos. Mula noon ay nagpanggap na rin di umano si Francis na siya ay mayroong dugo ng mga Marcos. Taong 2020, nasa kote ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation o NBI si FLM at ikinulong. Hinuli ng NBI si FLM kaugnay ng kasong inihain sa Baguio City dahil sa paglabag di umano sa Republic Act 8050 o Optometry Law. Ito ay dahil sa pamamahagi nito ng mga salamin sa mata ng walang pahintulot o kaukulang permiso mula sa pamahalaan. Kasunod ng kanyang pagkakaaresto ay isa-isa namang naglabasan ng iba pa niyang mga kaso. Natuklasan ng NBI na si FLM ay may nakabinbing kaso ng human trafficking sa Manila Regional Trial Court. Nanloko umano siya ng 5 kababaihan noong taong 2006 na pinangakuan niyang magiging mga entertainer sa Europa. Subalit sa huli ay sa Turkey niya dinala ang mga ito upang maging mga bayarang babae. Sinubukan ng kanyang panig na magpasa ng motion for bail, subalit ibinasura ito ng hukuman. Ilan pang mga human trafficking charges ang nakasampa sa kanya na isa-isa nang naglabasan, pati kasong estafa mula naman sa Makati Regional Trial Court at mga kasong violence against women and children sa Caloocan Regional Trial Court at sa Gapan Nueva Ecija Regional Trial Court. Nagawa din palang magpakasal ni FLM sa 3 magkakaibang babae ng sabay-sabay gamit ang iba't ibang mga pangalan. Bukod sa mga kasong ito, marami pang ibang mga kaso ang sinampa laban kay Norman Mangusin na halos lahat sa mga ito ay may kaakibat ng mga legal na ebidensya at pruweba. Noong Oktubre 2021, sa kabila ng mga kasong pinagbabayaran ni FLM sa kulungan, ay nag-file ito ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang isang senador na naganap noong 2022 elections. Ang kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon ay nagdulot ng pag-aalala na humantong sa Law Department ng Commission on Election o COMELEC na maghain ng petisyon laban sa kanya noong 13 bilang isang nuisance candidate o panggulong kandidato. Ayon sa petisyon, naniniwala sila na walang totoong intensyon si FLM na tumakbo bilang senador at ang kanyang pag-file ay posibleng makapagpagulo sa integridad ng proseso ng halalan. Ipinunto din ng Law Department ng COMELEC na si FLM ay hindi kilala sa buong mundo at wala siyang sapat na pondo upang tustusan ang kanyang gagawing pambansang kampanya.
Dagdag pa dito ay wala din siyang makukuhang suporta mula sa kahit saang partido politikal o isang malawakang network ng mga taga-suporta. At mukhang wala itong kakayahang makahikayat ng malalaking bilang ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero magkagayon pa man, ibinasura ng COMELEC ang petisyon na ito na nagdedeklarang siya ay isang nuisance candidate ayon sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division noong 14 ng Desyembre 2021. Kinilala si FLM bilang isang sikat na social media personality at napag-alaman na may sapat siyang suporta mula sa publiko na naging sapat na basihan upang maisama ang kanyang pangalan sa mga listahan ng mga kakandidato sa pagkasenador at idineklara siya bilang isang independent candidate, subalit hindi siya pinalad na manalo sa eleksyon. Ang malaking tanong ngayon ay kung malaya na nga ba si FLM. Marami ang mga kumakalat na video sa social media, partikular na sa Facebook at YouTube, na nagpapakita ng tila kalayaan ng tinaguriang Rich Samaritan. Noong 2021, isang video ang lumabas mula sa isang YouTube channel na may pangalang FLM Comeback. Sa video makikita ang pagbisita ni FLM sa kanyang mga anak at asawa. Oh. Kamusta kayo? Okay kayo rito? Oh. Dito. Gawa mo ka na. Papayat ka na. Hindi ako magtatagal. Kumain na kayo? Ano mo nga yung sapatos ko? Oh, nanay mo. Oh. Kumusta kayo? Bless ka. Yeah, good. Okay, yeah? Oh. Uy, sino mo ba? Simula ko. Ang tagal-tagal mo naman eh. Simula ko, dali. Ang tagal. Gawa mo ko ng kape. Kumusta yung bahay dyan? Ano ba ang kwarto nyo? Okay ba? Okay ba kayo rito, Ed? Ed! Edeline! Dinalan ba kayo ng pera ni Dong kanina? Okay, good. Kanina ang kwarto to? Sa akin kasi ito yung may-ari. Okay. Ito kwarto nito yan. Dalaga na yung ano ko. Okay. Eto, kanino kwarto to? Kanino kwarto to? Wala. Saan natutulog si Dave? Mas tumindi pa ang spekulasyon pagsapit ng bisperas ng Pasko na kung saan nag-live ito sa parehong YouTube channel. Sa live stream na ito ay sinabi niya na hindi muna niya sasabihin ang kanyang lokasyon dahil umano sa labag ito sa bili ng kanyang security team. Pinasalamatan ni FLM ang mga taong sumuporta sa kanya bago at matapos siyang makulong. Binalikan din niya ang mga panahon na nasa loob pa siya ng kulungan at kung paanong nahati ang opinyon tungkol sa kanya ng mga tao. Makikita ngayon ang mga live stream ni FLM sa YouTube, TikTok at Facebook at base sa kanyang mga nagiging background ay wala na ito sa loob ng selda. Sa kanyang mga live stream ay sinabi niyang muli siyang maglulunsad ng mga humanitarian programs, subalit wala pang tiyak na plano kung paano niya ito gagawin. Pero sa kabila ng kanyang tinatamong kalayaan ay hindi pa din sigurado kung tuluyan na niyang malilinis ang kanyang pangalan.